po si Mrs. Isabelita Dio. Biyuda na po. Ako po ay 70 years old. Presently, naka-reside po ako sa Block 2, Lot 2, Nenita Extension, Bulod, Novaliches, Quezon City. POCC HOA po. Ang history po ng aking pamilya ay una nagkaasawa, tapos bumuo ng pamilya. Hindi ko akalaing makakawalo ako. Kasi ano lang eh. Sige, enjoy lang. Enjoy ang married life, enjoy ang sex life. Masarap eh. Wala nang plano-plano, wala nang budget-budget. Kasi good provider naman si asawa. At saka una sa lahat, napakagwapo niya. Kaya kailangan magparami ako ng lahi. Oo. Sino pong kamukhang artista? Si Philip Salvador. Oo. Kayo Ako po naman si si... Nora Aunor. Ay! Ako. Kaya, ano na eh, kumbaga sa ano eh, jackpot ako eh. Gwapo eh. Saka pagka nagdamit siya, doon ako, hanga-hanga. Parang, congressman. O, gawin na natin presidente para mas maganda. Kaanak kami ng 8. Yung last na, na anak namin eh, boy and girl, kambal. Ngayon, tuwan-tuwa kami dahil ang dami na hindi ko na inasahan na may dadating pa lang, hindi trahedya sa buhay ko na hindi namin inaasahan. Hindi planado, hindi basta. Enjoy lang kami. Enjoy mga bata, ang dami. Bilang nanay, kasi may mga anak ka, yung trabaho, work, office, tapos sa bahay, dahil wala yung nag-aantay. Yan, may asawa nag-aabang. Ang maganda lang kasi, yung hindi ako nagpo-worry. Pag pumasok ako sa work, ang asawa ko, work from home naman dahil contractor siya. Kaya smooth lang ang namin, ang buong buhay namin. Sa patas-patas kasi mahirap pa yung isipin ko patas, isipin ko pa. Ayoko na may pressure. Basta kung, halimbawa, merong anak na iyak, yakapin mo. Ganun lang yun, di ba? Pag merong may yung isa na api, ngaralan mo siya. Pero yung sabihin mo patas-patas, parang hirap naman, no? Parang numero yung galaw mo, parang hindi maganda. Kung ano lang yung kalakaran. Parang lang, magkakasama lang kayo sa bahay, ganyan. Challenging. Nung naiwan ng mga anak ko na, biglaan kasi stroke yung asawa ko. Graduation ng ng pangalawa naming anak, valedictorian siya. Time na mamimili kami ng mga food para sa mga teachers. Time ng graduation. Kinabukasan graduation niyan, namili kami, doon siya inatake. Pag inom niya ng sabaw ng bulalo, hindi na siya nakagalaw. Ngayon, tinakbo na namin sa hospital. Sabi ko, akala ko normal lang na sakit, pero wala, nakatingin na lang sa akin eh. Dasal ako ng dasal, pero hindi ko napakita sa kanya na iiyak ako. Pumunta ako si doon. Wala na. Nung umihi na siya, kasi alam ko naman na may sakit, pag ihi, sabi ko wala na. Pero, tinakbo namin sa heart center. Wala na eh, dumumi na siya ng Kaya graduation ng anak ko, wala kami, ang asawa ko, pero na-announce na patay na. Kaya parang pelikula talaga na. Kaya nung mag-announce si valedictorian ko, nag-announce na lang si director na yung father nung kasalukuyang patay na. Kaya napakasakit. Binigyan pa naman siya ng Congressional Award of Excellence. Wala na. Dala ko na lang medal at tsaka sampagita. Balik ako ng ospital kasi ayusin ko yung ng asawa ko, yung bangkay niya. Kasi na kami ng mga punerarya. Masakit eh. Nung wala, blanco ako noon eh. Naririnig ko lang yung nagsisigawan na yung mga kapatid niya, nagsisigawan. Ako, blanco ako. Para bang ang feeling ko, ay mamaya babalik to. Mamaya magbibihis to, mamaya habol kami sa graduation. Wala, hindi pa nagsisink in siya. Pero nakita ko, iba na talaga ang kulay niya. Ganun palang stroke.
Parang na ano, nag-block na yung dugo. Kaya itim na siya. Nung mga time na nilibing siya, yun, naiingit ako doon sa magpa-partner. Ang saya-saya nila, tapos ako wala na. Hindi ko kinaya, pumunta ako sa taas, umakyat ako. Umiyak ako ng umiyak. Totoo pala. Totoo na, wala na akong partner. Ngayon, kinukuha ko yung picture niya sa gabi, tinitignan ko yung anak kong 8, ang liliit pa eh, second year high school yung panganay ko, 4 na taon yung kambal ko, tinitingnan ko sila. Ano ko, paano ko bubuhayin tong 8 na to? Paano ko bubuhayin? 8 sila. Nag-uumpisa pa lang kami. Ang sabi ko sa Diyos, bakit ngayon mo kinuha? Kailangan ko siya. Bakit ngayon? Ngayon, gusto ko, pakamatay na kami, sabay-sabay kami, isang ano na lang. Pero yung anak kong panganay, babae siya, fighter talaga. Sabi lang niya, huwag na natin pansinin si mama, mo umiyak ng umiyak. Itigil din niya pag nagsawa yan. Nagsawa nga ako, nagsawa na nga ako ng kaiyak. Pero hawak ko lagi yung picture niya. Pati sa work, dala-dala ko yung picture. Akala tuloy ng mga kasama ko sa yung mga bago. Akala nila yun ang patron saint ko kasi dala-dala ko sa yung picture niya. Kasi parang inaalala ko pa yung mga nakaraan namin. Unang-una, ang ano ko kasi, may anak akong babae. 2 yun. Paano kung, kasi ang kinuha ko shift panggabi. Kasi unahabol ko doon, nag-differential, dagdag sahod din yun. Yung mga edad ng mga anak ko, yung bantayin pa ng delikadong stage. Kaya mahirap ipagkatiwala sa gabi. Siyempre, nandun ako sa trabaho, pinaasa ko na lang sa Diyos, bahala ka na sa mga anak kong babae. Kasi mga anak kong lalaki, siyempre, dyan yan, edad dyan ng yung parang nawawala pa silang guide. Kaya lahat inasa ko sa Diyos yan. Bahala ka na Diyos ko dahil hindi masama. Kasi ang buhay ko, inano ko na sa nilibang ko na yung sarili ko sa trabaho. Work, overtime, 16 hours ako nagtatrabaho para mabuhay ko yung mga anak ko. May mga tukso, ba't naman, siguro naman di man ako kapangitan para hindi nila ikaw sa akin. May mga tukso. Kaya lang wala na parang hindi ko na rin magawa yung mga nagawa ko sa asawa ko. Hindi ko na rin kayang total performer. One time lang ako mag-total performer. Best performer na hindi ko sa asawa ko. Best performance. Yun yung pinaka-best performance. Yun na. Hindi. Siyempre, Diyos. Sa akin, kaya mo yan. Kaya nga si Virgin Mary, tinawag na Baginong Maria. Pero naman nagsasabi na, mapalaki mo lang yung mga anak mo, mapakain mo, mapabisan mo, malaking bagay na yan. Ano pa kung pinag-aral mo? Ewan ko, siguro ang Diyos may paraan paano ko makakaraos. Maganda rin yung opisinang napasukan ko dahil pagdating sa overtime, priority nila ako dahil alam nila, 8 ang anak ko. Single mom. Kaya yung talagang malaki utang na loob doon sa company na pinag-retirean ko. Hanggang sa nag-retire ako, doon ako. Which is yung PNCC. PNCC, yun po sa toll gate, North Luzon Expressway. Mabuhay yan. Yun lang, yung buhayin yung sarili nyo, lalo na sa mga babae. Pilitin yung magtrabaho kayo para anytime, yung mga anak kong babae, anytime na may mangyari sa inyo dahil hindi nyo hawak ang buhay ng asawa nyo, anong buhay nyo, andyan kayo, nakatayo, may maroon kayong masasandalan kinabukasan para sa mga anak nyo. Kaya nyo buhayin ng mga anak. Dahil yan, pinagdaanan ko na yan. Dahil kung wala akong trabaho, hindi ko nabuhay mga anak ko. Yung pagmamahal, lalo na pag nagkakaedad na yung mga kasama niyo sa buhay, mahalin niyo, respeto. Unang-unahin natin yung mga salita. Minsan kasi nakasakit tayo ng kaya depende rin yung tatanggap ng salita na masakit kung paano niya dadalhin yun. Kasi may iba, di ba? Pero ako hindi, pag ako ganyan na pagsalita ko na hindi ko gusto, distansya, amigo. Distansya muna kami. May time na, mag-uusap naman kami. Tapos nagdadasal na lang ako. Kaya milagroso ang Diyos, gagawa siya ng paraan.
Pasalamat din ako sa mga tumulong, yung mga bayaw ko, yung mga NGO na yan. Nakatulong din sa akin yung mga NGO na yan, mga mga libreng tuition fee, yan. Sinusuyod ko yan, mga Jollibee na yan. Meron pa ako isang anak, napasa siya pero wala siya experience. Pinuntahan ko yung opisina. Sabi ko, ma'am, pag di mo in-experience, pag di mo tinanggap yan, hindi yan magkaka-experience. Kaya tinanggap, magka-experience. Andun ako, supportive mother talaga ako. Pati sa mga, na yan, mga promissory note. Ako nakapila. Yung iba estudyante, ako nakapila sa promissory note para walang problema ang anak ko. Ganyan ko sila pinag-aaral. Laban ng laban sa promissory note. Salamat din sa mga eskwela na nagpa-graduate. Ganun lang, laban lang. Hanap tayo ng taong pwedeng tumulong sa atin. Dasal ang pinaka-importante. Dasal, iyak. Huwag hindi pwedeng iyak. Umiyak kayo. Walang bayad ng iyak. Kasi one way of releasing yan ng mga hugot, mga stress, mga iyak lang, iyak. Walang problema. Pero pagka iyak, bangon, galaw. Yun lang ang importante. Hoy, Samuel Dio. Pakita niyo po sa akin. Samuel Dio, ito yung aking ex-boyfriend. Ex-boyfriend na nagkatuluyan, nagkatagpo na nga. Kaya lang, nagkahiwalay din dahil kinuha na siya ni Lord. Ganun talaga, pero ano yan eh, You're Still the One, ang aming favorite song. Okay, thank you. Manay. Manay yan. Yung isa sa kambal, babae ko. Mahal ko din niya, syempre. Wala naman siyang katuwang sa buhay. May 2 anak. Kaya nga, yung aking pangaral na kahit kayo babae, maghanap buhay kayo, itayo niyo yung sarili niyo para yung mga anak niyo mabuhay niyo. Kasi nakaka-relate ako sa kanya. Supportive ako sa kanya dahil wala siyang katuwang. Ang Dioklan, swerte po ako dahil napunta ako sa kanila. Kumbaga sa ako yung nag-isabit. Pero swerte-swerte ako dahil lahat sila supportive. Lalo na yung biyan akong babae. Nung bagong biyuda ako, pupunta yun sa bahay, kumain na ba kayo? Ganyan, masyadong parang nanay ko din siya. Walang problema, mahal ko lahat ng Dioklan. POCC. Ito po yung aming HOA. Kabataan namin, mga bago pa kami dyan, masaya kami. Kaya lang siyempre, lumilipas, nagkakaedad, medyo maramdamin na pag medyo nakakarinig na hindi maganda. Pero, kaya ang lugar, mahal ko pa rin. Kasi dyan ako tumanda. Pangarap ko naman na lagi kong dinadasal na ma-take out sana. Kasi napakabait ng may-ari ng lupa. Patuloy kong dinadasal yan. Matapos na, maging amin na, magkaroon kami na security of tenure. Para bago man ako mawala, naka-safety na yung mga anak ko para dun sa aming lupang hinahangad. Magkaroon ng kaganapan sa aming tirahan. Loklok. Ito yung aking anak na pulis. Ito bilang nanay, nilakad ko pa rin yan. Lakas loob. Siyempre, nanay, stage mother. Hanggang sa dumating ako sa na hindi siya makasama sa training, sinuyod ko pa rin ang liputan. Awa ng Diyos, nakahabol din sa training at ngayon isa na sargento. Iba. Si Iba. Ito po ang aking swerte. Kumbaga sa ano ba yung swerte sa Lucky Charm. Siya ang aking Lucky Charm. Kahit siya 11 years old, siya nagpapalakas sa akin kasi kailangan kong lumakas. Siguro kami yung pinagsama ng Diyos. Kasi alam nang wala na akong kasama sa buhay. Ang mga anak kong iba may kanya-kanya na. Apo ko to na isang cerebral palsy condition. Maging handa lang, acceptance ang pinakamaganda. Kung ano mangyari sa buhay mo, accept. May Diyos, may paraan ng Diyos. Nandiyan siya, gagalaw siya nang hindi mo namamalayan. Pag na-survive mo lahat ng pagsubok niya, magtataka ka pa. Akalain ko ba yun? Napagdanasan ko yun, nakaraos ako. Ngayon, mga awa naman ng Diyos, magaganda naman ng mga anak kong 8. Dahil siguro yung kanilang ate, supportive din.
Mahay, malo ang mga kapatid. Nandyan siya lagi. Right, to conclude, magkakaroon tayo ng fast talk. Okay. Not with Boya Bunta. Ha? Basta fast talk. Okay? 60 seconds po ito. Tapos sasagot kayo ng mabilisan. Okay. Okay? Walang isip-isip. Okay? Ready po? Okay. Chocolate na naman. Paboritong nilulutong ulam. Kahit ano? Specific. Mangga bagoong. Idolong politiko. Duterte. Idolong artista. Si Vilma Santos. Sino po? Vilma Santos. Lugar o bansa na gusto nyong puntahan or pasyalan. Singapore. Ugali ng kapitbahay na ayaw mo maliban sa chismosa. Sinisiraan ako. Tita Bobeng o Nanay Bobeng. Both. Bobeng sa gabi o bobeng sa umaga. Sa tanghali. Kung ikaw isang ulam, ano ka? Ano siguro? Gulay. Anong gulay? Yung halo-halong gulay sa konting bagoong. May baboy. Kung ikaw naman ay prutas, ano ka? Ansones. Lights on or lights off? Wala na ako lights on, lights on. Wala na akong partner. Happiness or chocolate? Siyempre happiness, yun na lang pag matanda ka na happiness. And best time for happiness? Pagkatabi ko yung alaga ko si Iba. Oh. At kumpletuhin ang pangungusap. Ako si Bobeng at ako ay Ay isang ganap na fulfilled na biyudang ina. Alright, thank you. Thank you so much. Nakasipain ko. Kasi ano yan, si Duterte. Ano yung parang nawawala pa silang nailap si pera. Masyadong hugot-hugot na. Claim it. Hirap naman buksan ito. Puro loan, puro loan.